Bluetooth mode. Praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus. Magandang umaga po muli sa inyo mga taga-Bulihan. Ako po muli narito sa inyong harapan upang magbahagi ng salita ng Diyos na sa atin ay magliligtas, na sa atin ay magbibigay ng kaligtasan, magbibigay ng kagalingan, magbibigay ng pagpapala. Kung ito po ay ating pakikinggan at ating susundin. Mahal po tayo ng Panginoon. Kaya po, kami ay pinapadala sa inyo kahit once a week para po sa inyo ay magbahagi ng salita ng Diyos sapagkat mahal kayo ng Diyos. Mahal kayo ng Panginoon. Bawat isa po sa inyo ay mahal ng Panginoon. Siya po ay namatay para sa bawat isa sa atin, bata man o matanda, lalaki man o babae. Lahat ang Panginoon ay namatay para sa bawat isa sa atin. Kaya po, kami ay naririto upang magbahagi ng salita ng Diyos sa bawat sino man sa inyo. Mga kapatid, makinig po tayo ng salita ng Diyos, mga nagtitinda, mga naglalakad, at kung anumang transaksyon, pag narinig ninyo salita ng Diyos, kayo po ay lahat ay dapat magpakumbaba para dahil ang salita ng Diyos ay para sa bawat isa sa atin. Walang nabubuhay sa mundong ito na hindi kailangan ng salita ng Diyos sapagkat tayong lahat ay nabuhay dahil sa salita ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa at ang tao dahil sa kanyang mga sinabi. Kaya mga kapatid, mga taga-Bulihan, ang salita ng Diyos ay hindi natin dapat kainipan. Ang salita ng Diyos ay hindi natin dapat binabaliwala sapagkat ito nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nasulat para sa katuto ng bawat isa sa atin. Ako po'y mananalangin, dakilang Ama, salamat po. Ako ay iyong pinadala sa lugar na ito ng Bulihan upang ibahagi ang iyong mga salita. Ang anointing mo, Holy Spirit, ay sumaakin at sa lahat na makikinig ng iyong mga salita at tatanggap ang kaligtasan, ang kagalingan, ang kalayaan
ay ang pagpapala ay sumakanilang lahat. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, anumang espiritu na hindi mula sa iyo, pinapaalis ko sa lugar na ito. In Jesus' most powerful name, at ikaw lamang, Holy Spirit, ang malayang kumilos sa aming kalagitnaan. In Jesus' name, Amen. Amen. Sabi sa Mateo 5, at pagkakita sa mga karamihan ay umahon siya sa bundok, at pagkaupo niya ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Dito po pinapakita sa atin ang salita ng Diyos na si Jesus, nung siya ay nandito sa lupa, noong mga panahon iyon, si Jesus ay nasa gitna ng mga tao. Siya ay nangangaral sa mga tao. Sa mas nakararaming tao, duroon si Jesus sa kanilang kalagitnaan. At nang minsan si Jesus ay tinanong ng kanyang mga alagad at binukan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi. Ang mga alagad ni Jesus lagi nagtatanong sa kanya, mga kapatid, mga tagabulihan, lagi kayong magtanong sa Panginoon. Kausapin niyo palagi ang Panginoon. Libre pong manalangin, mga kapatid. Ang pananalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Libre po yun. Huwag niyo pong katamaran ang pananalangin, sapagkat kayo po ang magbebenepisyo kapag kinakausap ninyo ang Diyos. At kapag nananalangin, huwag pong paulit-ulit. Sa pananalangin ay galing lamang sa puso mo. Ikaw ay pumikit. Ikaw ay magpakumbaba sa Diyos. Una, hingi mo ng tawad ang mga kasalanan mo sa Panginoon. At pagkatapos, banggitin mo na ang laman ng puso mo. Ang Panginoon nakikinig kapag binabanggit mo ang mula sa puso mo. Ang Panginoon ay mahabaging Diyos na handang makinig sa sino man sa atin. Walang tumatawag sa Diyos na hindi niya pinakikinggan. Maliban kung ang panalangin mo ay mali. Subalit kapag hindi mali ang panalangin mo, lalo na binubuhos mo ang sama ng loob mo, ang mga problema mo, mga pangangailangan mo, ang Panginoon ay handang duminig sa iyo. At ang Panginoon ay hindi nagsasawa makinig sa ating mga problema, makinig sa ating mga pangangailangan. Ang tangi mo lang gagawin, magpakumbaba, kausapin ng Panginoon. Katatamaran mo pa, kapatid, katamaran mo gumawa ng masama. Subalit, ang tumawag, ang kumausap sa Panginoon, huwag mong katatamaran, sapagkat ang benepisyo niyan ay ikaw at ang pamilya mo at lahat ang pinag-pray mo. Nung isang araw, makalawa, nagkaroon ng sunog sa Carmona. Ngayon, yung nag-text sa asawa ko, ako po ay paidlip pa lamang noong oras na yon.
At sinabi sa akin ng asawa ko, love, meron daw sunog doon sa kanilang malapit. Ako po ay nalalangin bigla sa Panginoon at sinabi ko lang sa Panginoon, Lord, stop it. And pagkatapos po na ako'y manalangin, sinabi ko lang sa Panginoon, Panginoon, stop it. Itigil mo yung sunog. And then after 1 hour, wala na po sunog. Mga kapatid, kapag ikaw ay nagtatapat sa Panginoon, at ikaw ay tumatawag sa Panginoon, lahat ng hilingin mo sa Panginoon, sa pangalan ni Jesus ay Kanyang ibibigay. Ay Kanyang ibibigay. Walang pahindian ng Panginoon kung para sa ating ikasasaya, sa ating ikapagpapala. Lahat ay gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Kamat ka lang manalangin. Ang ating katamaran ay ang paggawa ng masama. Subalit, ang pananalangin huwag natin katamaran. Kung sa pananalangin lang ay tamad ka na, paano pa ang Panginoon matutuwa sa iyo? Ang pananalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. At kapag lagi mo kinakausap sa ang Panginoon, ano sa palagay mo ang itutulot dito sa iyo? Ikaw ay kalulugdan ng Diyos. At kung ikaw ay kalulugdan ng Diyos, ano man ilingin mo sa pangalan ni Jesus, ay Kanyang ibibigay. Yan man ay business, yan man ay trabaho, yan man ay negosyo, yan man ay kagalingan, yan man ay kalayaan sa kasalanan, sa mga bisyo. Lahat ay kayang ibigay sa atin ng Diyos. Sabi nga ng salita ng Diyos, walang imposible sa Diyos. Kung hinakala mo ang sakit mo, wala nang kagalingan, kapatid. Yan po ay kasinungalingan ng dyablo. Ang dyablo nagbibigay ng sakit at karamdaman sa atin. Tayo naman nagpapabayadi sa ating katawan. Ang mga kinakain natin, hindi healthy. Tapos, sasamahan mo pa ng bisyo. Wala mangyayari, magkakasakit tayo. Subalit kung tayo po ay kumakain ng healthy, nag-exercise, pagkatapos malalim pa ang relasyon mo sa Panginoon, sa paglagay mo, magkakasakit ka, hindi po. Kaya nga po, ang mga Bible characters, kagaya nila Abraham, nila Isaac, nila Jacob, nila Joseph, sila po ay nagkaedad ng mahigit 100. Meron nga po sa Bible, halos umabot ng 1,000 ang edad. Sapagkat sila po ay laging tumatawag sa Diyos at may magandang relasyon sa Diyos. Kapatid,
wala pong idudulot sa ating mabuti ang paglayo natin sa Panginoon. Ang Panginoon ay unang lumapit at nagmahal sa atin. Saan ka nakakita yung lumikha sa iyo? Siya pa ang lumalapit sa iyo. Yung lumikha sa iyo, siya pa nagpapakumbaba sa iyo. Kaya naman kapag ang tao ay hindi pa naligtas at nagmatigas pa sa Panginoon, ito po ay kasalanan na niya. At lalo kapag napunta ka pa sa impyerno, kasalanan mo, hindi kasalanan ng Diyos. Sapagkat hanggat buhay ang tao, ang Diyos ay kumakatok sa pintuan ng ating mga puso. Araw-araw, hindi nakakalimot ang Diyos para ikaw ay katukin, para ikaw ay magbukas ng pintuan para sa Kanya. Sapagkat nais ng Diyos na ikaw ay pagpalain, nais ng Diyos na ikaw ay maligtas. Kahit matigas ang ulo mo, kahit ikaw ay gano'ng kasama, ikaw ay bibigyan ng Diyos ng pagkakataon na lumapit sa Kanya. Isang pagluhod mo lamang, isang pananalangin mo lamang, isang pagpapakumbaba mo lamang, at ang Diyos ay lalapit sa iyo. Kapatid, nasa iyo pagpapakumbaba. Ang Diyos po na lang nagpakumbaba sa atin. Noong ang Panginoon ay parama sa lupa, siya ay Diyos na makapangyarihan sa langit. Sa langit at sa lupa, subalit nagpakumbaba si Jesus at nagkatawang tao kagaya natin. Para lang tayo ay maligtas. Para lang tayo ay magkaroon ng relasyon sa Kanya. Mga kapatid, walang sino man sa atin dito ang tatanggihan ng Panginoon kapag siya ay lumalapit sa Kanya. Subukan mong lumuhod o kahit hindi ka na lumuhod, kahit ikaw ay nakaupo, ipigit mo lang ang iyong mga mata. At doon ka sa isang sulok sa bahay mo, kausapin mo lang ang Panginoon, buka mo lang ang bibig mo, sabihin mo lang ang laman ng puso mo. Lahat ng hinahin mo sa buhay mo, sabihin mo sa Panginoon at ikaw ay Kanyang pagbibigyan at ikaw ay Kanyang pagkikinggan. Walang sino man sa atin dito ang pahihindihan ng Panginoon. As long as siya'y nagpakumbaba at tumawag sa Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, hanggat nasusumpungan ng Panginoon, hanapin mo siya. Hanggat nandiyan ang Panginoon, hanapin mo siya. At makikita mo siya kapag kinausap mo siya. Ang Panginoon, sa panahon natin ngayon, ay Espiritu. Si Jesus ay nasa kalangitan na. Subalit, kapag mayroong ganito pagpapahayag na Kanyang salita, dumoroon ang Panginoon. Kaya ako po hindi nag-iisa, kasama ko ang Panginoon at ang mga angels na napalibot sa akin. Hindi lamang natin sila nakikita. Subalit mga kapatid, kapag tumawag ka na sa Panginoon, nagkaroon ka na ng relasyon sa Panginoon, ang Panginoon mag-a-assign sa iyo ang Kanyang guardian angel. At yung guardian angel na yon, sasamahan
ka sa anumang gagawin mo, sa anumang pupuntahan mo. At maging sa pananalangin mo, tutulungan ka ng guardian angel mo. Babatapan ka ng guardian angel mo sa iyong pananalangin. At ito ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob. Mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Dito pinapakita ng salita ng Diyos ang mga mapagpakumbabang loob ay pinagpapala ng Diyos. Ang mga ma-pride, ang mga matataas ang ere, ang mga palalo, ang mga mayayabang, walang tuwang sa Diyos. Si Satanas ang unang-unang naging palalo. Si Satanas, hindi na kontento sa kanyang magandang kaanyuan bilang isang arkanghel ng Diyos sa langit nung una. Subalit siya ay nagmataas sa Diyos at lumaban sa Diyos. Kaya siya ay pinagsak ng Diyos at pinaalis sa kaharian ng Diyos at itinapon sa hell kasama ng mga angels na lumaban din sa Diyos. At kinampihan si Satanas at silang lahat ay naging mga demons, evil spirits o mga kampo ng kadiliman. Mga kapatid, mga tagabulihan, mahal kayo ng Panginoon. Kung di kayo mahal ng Panginoon, di na sana ako naririto sa inyong harapan. Mahal kayo ng Panginoon, kaya pinapadala kami sa ayaw sa gusto namin. Wala kaming magagawa, kundi sumunod sa Panginoon upang ibahagi at papakinggan ninyo ang kanyang mga pangyarihang salita. Kaya po mga tagabulihan, lagi kayong manalangin sa Panginoon. Kahit maliliit lang na problema, tumawag ka sa Panginoon. Di ba nga may kasabihan, ang pamilyang nananalangin ay sama-sama, at ang pamilyang sama-sama nananalangin ay pinagpapala ng Diyos. Mga padre di pamilya, tayo po ang unang inaasahan ng Diyos maglilid sa ating pamilya sa pagpapakumbaba at paglapit sa Diyos. Mga padre di pamilya, mga magigiting na tatay, dito mo ipakita ang iyong pagkamacho. Dito mo ipakita ang tunay mong pagkalalaki. Ilid mo ang pamilya mo sa Panginoon. Dahil kung hindi ka tunay na lalaki. Ang Panginoong Yesus at ang kanyang mga alagad, yun ang mga tunay na lalaki. Sapagkat ilid nila ang pamilya nila sa Panginoon. Ang mga apostol, may mga pamilya din. Nung panahon nila, may asawa din sila, may mga anak din sila. Subalit, sila po lahat nadala nila ang kanilang mga asawa at mga anak sa Panginoon. Kaya po tayo rin, mga ama ng tahanan, mga haligi ng tahanan, dito mo ipakita ang iyong pagkatunay na lalaki. Ilid mo ang iyong pamilya sa Panginoon. Dahil kung di mo yan magagawa, hindi ka tunay na lalaki sa paningin ng Diyos.
Ang tunay na lalaki sa paningin ng Diyos ay yung pinangunahan niya ang kanyang mga sambahayan para sa Panginoon. Sabi dito, mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat kanila ang kaharian ng langit. So dito pinapakita yung mga humble ay tinataas ng Diyos. Ang mga mag-pride, ang mga mapagmataas, mga palalo, hindi po yan papasok sa kaharian ng langit. Bakit? Kasi kung ikaw ay mag-pride, isipin mo, ikaw ay okay sa Panginoon. Kapatid, yung pagsabi mo lang na ikaw ay okay sa Panginoon, yan po ay kamangmangan na. Yan po ay pride na. Sapagkat sinasabi ng salita ng Diyos, walang matuwid, wala ng isa. Lahat po tayo, ako at kayo nagkakasala sa Panginoon. Subalit, ang tanong, ikaw ba ay nagpapakumbaba sa Diyos? Binanggit na ng salita ng Diyos, ang mga mapagpakumbaba ay mapalad. Ibig sabihin ng mapalad, blessed. Ibig sabihin, pinagpala ng Diyos ang mga mapagpakumbaba. Sa kanila ang kaharian ng langit. Ang mga tao mapagpakumbaba, sa kanila ang kaharian ng langit. Subalit ang mga palalo, ang mga mapagmataas, sama-sama sila doon sa impyerno, kasama ni Satanas, na una nang naging palalo at lumaban sa Diyos. Ang tao mapagmataas, lumalaban sa Diyos. At walang sino mang nilikha ng Diyos ang makapagmamataas sa Kanya. Kaya nga po, nababalitaan natin sa social media, mga malalaking tahanan, mga mansyon, magagarang sasakyan, sa isang iglap, nawawala. Sa isang pagbaha, sa isang paglindol, wasak lahat ang mga karangyaan nila. Sapagkat sila'y nagmamataas sa Diyos, sila ay hindi humahanap sa Diyos. Kapatid, nakakatakot kapag tayo umaangat sa buhay, ikaw ay nagiging palalo. Dapat kapag umaangat ka sa buhay, mas lalo kang magpakumbaba. Sapagkat iaangat ka ng Diyos. Subalit ang mga palalo ay kanyang ibinabagsak, ang sabi ng salita ng Diyos. Sapagkat sa buhay na ito, tayong lahat, nung isinilang sa mundong ito, ay hubad at walang dala. Hanggang sa ating kamatayan, wala tayong madadala. At kung ikaw man ay mayaman na matay ka, hindi mo pwede sabihin sa Panginoon, O Lord, babayaran ko ang pagpasok sa kaharian ng langit. Wala pong madadala ang sinuman. Pag tayo marap sa Panginoon, tayong lahat ay walang dala. Ang tanging mo lang dadalhin sa pagpasok sa kaharian ng langit ay ang relasyon mo at pananampalataya mo sa Panginoong Hesus upang ikaw ay makapasok sa kaharian ng langit. Kaya nga po, mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Sumunod, sabi ng Panginoon, mapapalad ang nangahahapis sapagkat sila'y aaliwin. Yun daw pong nahahapis sa mundong ito. Ibig sabihin, sa sobrang dami ng kanyang problema, sa sobrang ikahos sa buhay, subalit hindi siya gumigip up sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, mapalad ka
sapagkat ikaw ay kanyang aaluin. Mga kapatid, gaano man kahirap ang buhay natin, huwag kang bibitaw sa Panginoon, sapagkat ikaw ay kanyang aaluin. The more na marami tayong problema, the more na dapat kang lumapit sa Panginoon. Sa mundong ito, ang tao dapat kumapit sa Panginoon. Kung wala kang Panginoon sa mundong ito, ikaw ay makabibitaw sa mga problema ng mundong ito. Huwag kang bibitaw sa Panginoon kahit anong hapis ang naranasan mo. Ikaw ay namatayan ng asawa, namatayan ng anak, nawala ng trabaho, nawala ng negosyo, walang trabaho. Kapatid, tumawag ka lang sa Panginoon. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Tumawag ka sa Panginoon. Kahit anong mangyari, tumawag ka sa Panginoon. Huwag kang bibitaw. Sapagkat ang Panginoon hindi ka bibitawan. Ang Panginoon hindi bumibitaw sa iyo. Sa bawat isa sa atin, hindi siya bumibitaw sa atin. Kaya nga po, mga kapatid, huwag kayong bibitaw sa Panginoon. Kahit maraming kahapisan ang nararanasan mo sa buhay. Sa mundong ito, marami talagang kahapisan. Maraming kalungkutan. Sapagkat ang mundong ito ay puno ng kasamahan. Kaya nga po, kami ay pinakakalat ng Panginoon sa iba't ibang panig ng daigdig upang malaman ng tao kung gaano kamahal ng Diyos ang tao. Number 5, mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Mapapalad ang maaamo. Ibig sabihin, meek. Ibig sabihin, hindi po ba ang mga tupa, maaamo po ang mga tupa. Ang nais ng Diyos ang tao ay maging maamo kagaya ng mga tupa. Ibig sabihin, ang mga tupa po ay dumidepende sa kanilang pastol. Ganon din po ang tao. Dapat buong pagtitiwala ibigay niya sa Panginoon. Ibig sabihin, anuman ang mangyari, nagtitiwala siya sa Panginoon. Ang sino mang nagtitiwala sa Panginoon ay hindi mabibigo. Ang sino mang lumalapit sa Panginoon ay hindi niya babaliwalain. Lahat pinakikinggan ng Panginoon. Ang tanging mo lang gagawin, lumapit sa Kanya. Mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon. Baka iba sa atin, ngayong araw na ito, huling araw mo na sa lupa. Hindi mo alam, sapagkat ang Panginoon lang nakakaalam. Kaya nga po mga kapatid, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Ang Panginoon nakakaalam kung hanggang kailan lang tayo sa mundong ito. Kaya nga, ang tao dapat laging nagpapakumbaba
laging maamo sa Panginoon. At maging maamo din tayo sa ating kapwa. Huwag tayong love break, huwag tayong palaaway. Umayapa tayo. Sapagkat tayo lahat may kanya-kanyang problema, hindi po ba? Huwag tayong manghusga sa ating kapwa ng ganun kabilis, ganun kadali. Sapagkat sa paghusga natin sa ating kapwa, tayo rin ay husgahan ng Diyos. Kaya dapat maging maamo tayo sa bawat isa. Maamo tayo sa sino man tao. Anumang uri ng tao yan, anumang kalagayan niya sa buhay, dapat maging maamo tayo sa kanila. Ibig sabihin, lagi tayong maging maunawain sa kapwa natin. Kung meron tayong may tutulong sa kapwa natin, ibigay natin. Kung meron tayong pwedeng ibigay na habag sa kapwa natin, ibigay natin. Dapat tayong lahat nagmamahalan, nagtutulungan, sapagkat pare-parehas ng tayong nilikha ng Diyos. Isa lang ang Panginoon natin. At isa lang ang pagsusulitan natin ng mga ginawa natin sa mundong ito. Kapatid, kamusta ka na? Ano nang nagawa mo? Kabutihan sa kapwa mo. Kapatid, tayong lahat ay responsibilidad natin ng ating kapwa. Tayo pong lahat magtulungan, magbigayan, magmahalan, magpatawaran, at maging maamo sa bawat isa. Lalo na kapag ikaw'y nakakaangat sa buhay. Huwag kang mayabang, sapagkat sa isang iglap, pwedeng mawala yan sa iyong lahat. Kaya mga kapatid, lagi tayong maging maamo. Blessed are the meek, for they shall inherit the land. Ang mga maamo daw ay tatamasahin nila ang lupa, ang mundong ito, at ang lupa sa kalangitan. Sa langit po ang mga maamang pumapasok doon. Wala mapagmataas ang pumapasok sa langit. Verse 6, Matthew 5, verse 6, mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Yung mga nauuhaw daw at nagugutom sa katwiran, sa mundong ito, laganap ang kasamahan. Kapatid, huwag kang makiisa doon. Ang kauhawan mo, ang kagutuman mo daw ay ang katwiran. Ibig sabihin ang kabutihan. Kapag ikaw daw ay nagugutom at nauuhaw, ibig sabihin, naghahanap ka ng katwiran, ibig sabihin ng tamang pamumuhay. Ikaw daw ay bubusugin ng Diyos. Mga kapatid, kung ikaw ay nagugutom at nauuhaw sa katwiran, ibig sabihin, sa tamang principles ng buhay, ikaw daw ay bubusugin ng Diyos. Ipamuhay lang natin ang salita ng Diyos. Ang mundong ito ay hindi namumuhay sa salita ng Diyos, kaya tayo ay magulo, kaya tayo ay masama.
Subalit ang tao, kung ipamumuhay lang ang salita ng Diyos, ang mundong ito magiging payapa. Subalit, dahil nga ang mundong ito ay masama at maraming korupsyon, ang mga corrupt officials, mga kapatid, wala pong papasok dyan sa kaharian ng langit. At maging ang kanilang second hanggang fourth generation ng pamilya nila hindi papasok sa langit. Kaya nga po mga kapatid, sa buhay na ito maging mabuti tayo. Ipamuhay natin ang katwiran ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos. Maging mabuti tayo sa ating kapwa. Huwag tayo manglalamang sa kapwa. Huwag tayo mga abuso sa kapwa. Tayo po maging parehas sa ating kapwa. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Mahabagin. Tayo po, mga taga-Bulian, dapat maging mahabagin sa ating kapwa. Maging mawain tayo sa ating kapwa. Lalo na kapag meron tayong nakitang naghihikahos, maging mahabagin tayo sa kanila. Sapagkat ikaw ang unang kinahabagan ng Diyos. At kapag ikaw ay maging mahabagin, ikaw ay kahabagan din ng Diyos. Pag ikaw ay naging mabait sa iyong kapwa, ikaw ay maging mahabagin sa iyong kapwa, ang Diyos mahabag din sa iyo. Subalit kapag ikaw ay masama sa kapwa mo, kapatid, impyerno ang naghihintay sa iyo. Subalit kapag ikaw ay mahabagi sa kapwa mo, naging mabuti ka sa kapwa mo, ang Diyos magiging mabuti din sa iyo. Kung ano tinatanim natin, yun ang ating aanihin. Kapag nagtatanim ka ng kahabagan, kahabagan ka rin ng Diyos at ng tao. Subalit kapag ikaw ay nagtatanim ng kasamaan, babalik sa iyo yan, hindi lang isa, maging 10 beses pa. Kaya bago tayo gumawa ng masama, isipin natin ang balik nito sa atin. Kaya nga po, kung nais mo ang bumalik sa iyo ay pagpalain mo din ang kapwa mo. Kung nais mo ikaw ay kahabagan ng kapwa mo, mahabag ka din sa kanila. Si Jesus, nung pinangaral ito ni Jesus, nung ito ay pinangaral ni Jesus, ang nais ng Panginoon, ang tao ay maturuan ng tamang way of life. Kapag ikaw ay mahabagin sa kapwa mo, kahabagan ka rin ng Diyos. Subalit ikaw, kung ikaw ay masama sa kapwa mo, ang Panginoon ay hindi ka palalagpasin. Parurusahan ka ng Diyos at ang buhay mo magkakaroon ng sumpa. Mga kapatid, maging mahabagin tayo sa ating kapwa, maging maamo tayo sa ating kapwa, maging matulungin tayo sa ating kapwa, maging mapagpatawad tayo sa ating kapwa. Hayaan mo ang iba, kung ayaw nila ito, hayaan mo sila. Pero ikaw, gawin mo ang salita ng Diyos at ikaw ay pagpapalain ng Diyos.
Mapapalad ang may mga malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Nais mo makita ang Diyos sa pagpanaw mo sa mundong ito. Kailangan meron kang malinis na puso. Ibig sabihin ng malinis na puso, si Kristo ang nasa puso mo. Laging mabuti ang ginagawa mo at iniisip mo sa kapwa mo. Lagi ikaw ay nagpapatawad. Kapatid, sa pagtatanim mo ng galit sa kapwa mo, sa sino man, ikaw ang dehado. Ikaw din ang mawawalan. Subalit kung ikaw ay nagpapatawad at ikaw ay gumagawa ng mabuti sa kapwa, ang balik sa iyo nito ay pagpapala din. Makikita nila ang Diyos. Sila na mayroong malinis na puso. Ibig sabihin, ang laman ng kanyang puso ay laging mabuti sa kanyang kapwa. Ang mga tao daw ito ay makikita nila ang Diyos. Makikita nila ang Diyos pag nawala na sila sa mundong ito. Makikita nila ang Diyos sa kabutihang ginagawa ng Diyos sa buhay nila habang sila ay nasa mundo pang ito. Kaya nga po, iyakin natin meron tayong malinis na puso. Paano magtaglay ng malinis na puso? Ang merong malinis na puso, lagi yang humihingi ng tawad sa Diyos sa lahat ng mga nagagawa niyang kasalanan. Ang may malinis na puso, hindi nang lalapang sa kapwa. Ang may malinis na puso, laging nagpapatawad. Laging mabuti ang iniisip niya para sa kanyang kapwa. Hindi siya nag-iisip ng masama sa kanyang kapwa. Hindi siya nagdudulot ng kasamaan sa kanyang kapwa. Yun ang taong may malinis na puso. Ang sino man daw may malinis na puso, makikita nila ang Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos magpaparamdam sa kanya. Sasagutin ang kanyang mga panalangin at makikita niya ang pagpapala ng Diyos umaapaw sa buhay niya. Mapapalad ang mapagpayapa sapagkat sila'y tatawagin mga anak ng Diyos. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Mga kapatid, kapag daw tayo ay peacemaker o mapagpayapa, ibig sabihin ikaw ang pinagmumula ng kapayapaan, hindi pinagmumula ng kaguluhan. Ikaw daw ay matatawag na anak ng Diyos. Ang tunay na mga anak ng Diyos magbibigay ng kapayapaan. Kagaya ngayon, ako po ay nagsishare sa inyo upang magkaroon kayo ng kapayapaan sapagkat ako ay anak ng Diyos. Sino man daw po nagbibigay ng kapayapaan, sila daw po ay matatawag na tunay na anak ng Diyos. Ibig sabihin, kapag yung kapwa mo nag-aaway, ikaw ay pumapagitna at sila'y pinagbabati. Hindi ikaw ang pumagatong sa mga away. Kapatid, ikaw ang nagpapapayapa sa mga nag-aaway. Pinapatay mo yung mga apoy, yung kanilang mga galit sa puso nila.
at binibigyan mo sila ng kapayapaan. Sila daw ay matuturing na mga anak ng Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan sa mundong ito. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Mapalad ka daw kapag ikaw ay pinag-uusig dahil sa kaharian ng Diyos. Halimbawa, ikaw, kagaya ng ginagawa ko, nagbibigay ka ng salita ng Diyos, ikaw ay pinag-uusig, mapalad ka daw. Kaya nga po, sa Nigeria, yung mga Kristiyano doon, pinapatay nila, pinahihirapan nila, kaya sila, sa kanilang pagpanaw, ay tatanggapin sila ng buong puso ni Jesus sa langit. Sapagkat sila ay namatay alang-alang sa Panginoon. Mapapalad kayo pagka kayo inaalimura at kayo pinag-uusig at kayo pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mapapalad daw ang mga tao pinagsasalitaan ng kung ano-ano, katalikod man o paharap, alang-alang sa Panginoon, mapapalad daw sila. Kaya kung ikaw, kapatid, gumagawa ka ng mabuti sa kapwa, nagsasalita ka ng mabuti sa kapwa, huwag mong pansinin ang mga umaalipusta sa iyo. Ang Panginoon ang bahalang magparusa sa kanila. Vengeance is not ours, but the Lord. Ang Panginoon magpaparusa sa kanila na tumutuligsa sa iyo. Kapag wala kang ginagawang masama sa kapwa mo at ikaw ay inaalipusta, kapatid, umayapa ka. Ang Panginoon ang gaganti para sa iyo. At kapag ang Panginoon ang gumanti para sa iyo, hindi ka na nagkasala, pinagpala ka pa ng Panginoon. Mga karak kayo at mga sayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauuna sa inyo. Sa mga kapatid, kapag ikaw ay gumagawa ng mabuti sa kapwa, at ang ibinabalik sa iyo ng kapwa mo ay pawang kasamaan, huwag mo silang pansinin. Mag-move on ka, kapatid. Ang Panginoon ang bahala sa iyo. Ang Panginoon ang bahalang magparusa sa kanila. Ang tao, gumawa ka lang ng gumawa ng mabuti. Ang Panginoon bahala ng magpala sa iyo. Ano man ang masabi sa iyo ng tao, bahala ang Panginoon. Sa mundong ito, gumawa ka ng mabuti at masama, mayroong masasabi ang tao. Kaya mas mabuti, gumawa tayo ng mabuti. Kapag gumagawa tayo ng mabuti at masama pa rin ang iniisip ng kapwa mo, ang pinagsasabi sa iyo ng kapwa mo, kapatid, huwag kang mag-alala. Ang Diyos ang bahala sa iyo at ang Diyos ang magpaparusa sa kanila. Kapag sa Diyos walang nakakaligtas, sa Diyos kaliit ang ginagawa natin mabuti at masama, mayroong ganti sa Panginoon. Kaya nga po, lagi tayong maging mabuti sa ating kapwa. Lagi tayong
mag-isip ng mabuti sa ating kapwa, gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Sapagkat ang Panginoon ang gaganti sa ating lahat na ginagawa, mabuti man o masama. Mas mainam na mabuti ang iyong gawin sa kapwa mo kaysa kasamaan. Sapagkat ang Diyos ng kabutihan ang siyang magpapala sa iyo. At ang Diyos din ang nagpaparusa sa sino mang gumagawa ng masama. Walang nakakaligtas sa Panginoon. Ultimo maliit na bagay na ginagawa natin, mabuti o masama, ay mayroong kagantihan sa Panginoon. Kaya nga po, lagi tayong maging mabuti sa ating kapwa. Kahit anong isipin ng iba, basta ikaw doon ka lang sa mabuti. Kahit ang buong mundo gumagawa ng masama, doon ka lang sa mabuti. Sapagkat ang Diyos ang naggaganti sa kabutihang ginagawa natin sa ating kapwa. Ano mang sabihin ng kapwa mo, huwag kang mag-alala, huwag mo silang pansinin. Mag-move on ka lang. Magpatuloy ka lang sa mabuti mong ginagawa. At ang Diyos na nakakakita sa lahat ng ginagawa natin, ang Diyos ang gaganti sa lahat ng ginagawa natin, mabuti man o masama. Kaya nga po mga tagabulihan, habang may pagkakataon, gumawa tayo palagi ng mabuti. At yan ay mag-uumpisa kapag tayo ay lumapit sa Panginoon, magpakumbaba, humingi ng tawad, at tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Ako po'y mananalangin na upang kayo po ay ilid sa pananalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Kung hindi mo ito magagawa ngayon, mamaya pag-uwi mo sa bahay, manalangin ka bago ka magluto, bago ka gumawa ng anumang gagawin mo, bago ka pumasok sa trabaho, bago ka maglinis ng bahay, o mag-asikaso ng ano paman. Unahin mo muna ang kaligtasan mo. Manalangin ka sa Panginoon. Humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo. Ako po mananalangin na sumunod po ang sino mang gusto maligtas. Sa araw na to, sumunod po kayo sa pananalangin. Sabihin po ninyo, aming Amang nasa langit, ako po'y nagpapakumbaba sa harapan mo. Inaamin ko po na ako po ay ubod ng sama at maraming kasalanan at makasalanan. Sa dami po, Panginoon, di ko na kayang isa-isahin po sa iyo. Lahat po ng kasamaan ko, kasalanan ko, Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng mga kasalanan kong nagawa. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, mahapag ka po sa akin. Patawarin mo po ako. Linisin mo po ako sa anumang kalikuan ko. Ako'y sumasampalataya, Panginoon. Ako po ay iyong pinatawad. Ako po ay iyong nilinis sa anumang kalikuan ko. Kaya naman po, Panginoon, ako po ay nagpapakumbaba. Tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon ng buhay ko at tagapagligtas ko, Panginoon. Magmula sa araw na to, Panginoon, pumasok ka sa puso ko, sa buhay ko, sa tahanan ko, sa pamilya ko, Panginoon. Tinatanggap kita, Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas ko. Magmula sa araw na to, ikaw na lamang at wala nang iba. Tulungan mo po ako, Panginoon, sa mga susunod kong gagawin at tulungan mo ako makahanap ng
ng Christian Church kung saan ako ay lalago sa pananampalataya habang naghihintay sa pagbabalik mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Panginoon, lahat ng tumanggap, lahat sila ay pinatawad mo, nilinis mo. At sa mga tatanggap pa pag-uwi ng bahay, doon sila mananalangin. Panginoon, alalayan mo po sila, silang lahat na pinatawad mo, niligtas mo sa araw na to. At isinulat mo rin ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Tulungan mo po sila magmula sa araw na to ng mga susunod na hakbang sa buhay nila. Tulungan mo rin sila makahanap ng Diyos na malapit sa kanila upang sila ay lumago sa pananampalataya habang inaantay ka sa muling pagbabalik mo, Panginoong Yesus. Ikaw na po bahala sa kanila. Alalayan mo po sila, suportahan mo po sila, tulungan mo sila sa araw-araw nilang gagawin. I-lead mo po sila in Jesus' name. At Panginoon, dinadalahin ko po mga taga-Bulihan, ang mga may peso sa lugar na to, ang mga nagtitinda, ang mga namimili, pagpalain mo po silang lahat, iligtas mo po silang lahat, patawarin mo po silang lahat. Dumating ang kaligtasan sa kanilang mga tahanan in the mighty name of Jesus. Lahat ng may sakit, pagalingin mo. Lahat na nangangailangan ng trabaho, bigyan mo ng trabaho. Pagpalain mo mga negosyo nila. At ingatan mo po ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga anak. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming po salamat sa inyong lahat. Amen.